And sila naman, tingnan naman natin yung nararamdaman nila, what they feel about this relationship, or mahal ka nitong person mo, ka-Pixie, okay? With this lover's energy, pwedeng ano to guys, pwedeng nasusuppress, no? Pwedeng mahal ka niya, pero pwedeng hindi niya nasasabi sa'yo, or kinakain ng mga negative na thoughts and assumptions, or mga negative circumstances. Kasi sometimes kasi kahit na mahal yung person, parang hindi nasasabi, nasusuppress kasi. Hello guys, hello mga ka-Pixie, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Collective love reading tayo guys. Para sa episode na to, titingnan natin kung ano yung nararamdaman, naiisip nila, nararamdaman nila. And yung intimacy feelings, no? At saka titingnan natin kung saan papunta tong relationship na to. General lang guys, pwedeng mag-resonate, pwedeng hindi, pwedeng positive, pwedeng negative, mga ka-Pixie. Kahit anong signs pwede, if merong specific sign na lumabas, i-mention ko din siya. So what you think about the relationship, mga ka-Pixie? Meron kayong parang panghihinayang. Parang yung iba sa inyo pwedeng nagpapakipot kayo dito sa relationship na to, or parang feeling mo nagpapakipot yung person mo. Parang feeling mo ang hirap-hirap i-please ng person nyo, mga ka-Pixie, or parang yun yung naiisip mo na parang ang hirap niyang i-please, ang hirap niyang pakisamahan. At least yan yung nakikita mo sa kanya, na parang kahit na yung i-offer mo sa kanya is parang hindi niya tinatanggap, or parang feeling mo you are not good enough para sa kanya. Yun yung naiisip mo dahil na rin siguro dun sa mga pinapakita niya or gestures niya sa'yo, na parang kahit na ibigay mo sa kanya ang lahat, parang nakikita mo na parang binabaliwala niya yun, mga ka-Pixie. Parang iniisip mo tuloy na hindi ka importante sa kanya. And sila naman, ano naman ang iniisip nila tungkol sa inyo, or ano naman yung iniisip nila tungkol sa inyo or tungkol dito sa relationship na to. Ito naman, may emotional pain naman itong person mo, mga ka-Pixie. So parang pwedeng iniisip niya na hindi ito yung relationship na para sa kanya or para sa inyo, na hindi maganda itong relationship ninyong dalawa, dahil probably dahil sa mga negative na nangyayari. Parang feeling ko guys, parang parehas kayo, no? Parang iniisip mo na parang hindi ka importante sa kanya. And siya naman, iniisip niya na kahit anong ibigay niya sa'yo, kulang pa rin. And parang nagkukos yun ng emotional pain sa kanya. Especially guys, if palagi nyong pinagdududahan yung person nyo ng walang basehan, dahil sa mga insecurity siguro, mga ka-Pixie, kaya palagi nyong pinagdududahan yung person nyo. Pero meron siyang negative impact sa kanya, kasi na-hurt siya, no? Nababroken hearted siya kapag hindi mo na-appreciate yung mga binibigay niya sa'yo, and parang iniisip niya na palagi na lang kulang yung binibigay niya sa'yo. So parang nahihirapan siya na hindi kanya kayang pasayahin, or parang ang hirap mong pasayahin, mga ka-Pixie. What you feel, ano naman yung nararamdaman mo dito sa relationship na to, or dito sa person mo? Gusto mo magsimula ulit, no? Kumbaga parang kahit na parang gusto mong mag-reset, mag-restart, or parang gusto mong ibalik yung dati nung nagsisimula pa lang kayo, mga ka-Pixie. Sometimes ganon, di ba? Madalas ko yun nababasa guys sa comment section. Lalo na pagdating sa love reading, no? Parang sinasabi nyo na most of the comments, parang sinasabi nila na sana bumalik yung dati niyang pagtingin sa akin, sana mahalin niya ulit ako, maging sweet ulit siya sa akin, yung mga dati, no? Yung mga dating ginagawa nila bago pa kayo magkaroon ng problema. So kayo, ganun din yung gusto nyong, gusto nyong maramdaman, parang gusto nyo na parang magsimula ulit, start ulit, restart ulit, yung ibalik yung mga times nung nagsisimula pa lang kayo sa relationship nitong person mo, kasi syempre nung mga times na yon kilig-kilig pa kayo, di ba?
And sila naman, tingnan naman natin yung nararamdaman nila, what they feel about this relationship, or mahal ka nitong person mo, kapiksi, okay? With this lover's energy, pwedeng ano to guys, pwedeng nasusuppress, no? Pwedeng mahal ka niya, pero pwedeng hindi niya nasasabi sa'yo, or kinakain ng mga negative na thoughts and assumptions, or mga negative circumstances. Kasi sometimes kasi kahit na mahal yung person, parang hindi nasasabi, nasusuppress kasi nga natatambakan ng ibang issues sa buhay, lalo na kung marami kayong pag-aaway, marami kayong misunderstandings. Kung mapapansin nyo guys, I'm pretty sure nanonood kayo ng mga drama, no? Lagapak na yung mga K-drama, hindi lang K-drama, pati mga Chinese dramas or whatever. Parang mas marami pa kayo nanonood ng mga ganun kasi sa mga Pinoy dramas, mga sarili nating teleserye, 'di ba? Pero pagdating sa romance kasi, 'di ba? Sandamakmak yung mga K-dramas tsaka C-dramas. Mapapansin nyo na yung mga tipo na meron nararamdaman talaga pero hindi nasasabi dun sa partner, di ba? Ganun din sa totoong buhay, mga kapiksi. So, hindi lang siya sa mga drama, sometimes sa totoong buhay nangyayari siya na kung ano yung totoong feelings at nararamdaman natin, hindi natin masabi sa kanila for a lot of reasons. So, ganun din yung person nyo. Pero itong person mo guys, mahal ka nito, no, with this lover's energy. At saka mataas pa rin yung pagtingin niya sa inyo, mga kapiksi. Okay? Pagdating naman sa intimacy guys, tingnan naman natin yung feelings, yung nararamdaman nyo. Yes. So, ito may kumbaga parang para sa'yo, sacred itong pagkakaroon ng intimacy dun sa person mo, and parang sa kanya mo lang nilalaan, no? Parang para sa'yo, sa kanya mo lang nilalaan yung sarili mo, wala nang iba, ganyan. So, ganun siya ka-sacred para sa inyo, mga kapiksi. And in terms of intimacy, parang feeling ko, palagi mo naman siyang pinagbibigyan kapag ka ginusto niya, at saka kapag pwede. Syempre, pag babae ka, may mga times na hindi pwede kahit gusto niya, di ba? Yung mga red flag, red days period. So, sila naman, tingnan naman nila yung intimacy feelings nila towards you. Ito naman, etong si person mo naman, parang ano naman siya, parang meron naman siyang parang aloof, no? Parang siya naman yung nag-hold back. Siguro dahil pwedeng pwedeng maraming variables dito guys. Kasi pwedeng ayaw mabuntis, ganyan. O kaya naman parang iniisip din yung tawag dito, yung budget, 'di ba? Syempre pag nabuntis ka, baka magkakaanak na naman. So, pag nagkaanak, although blessings ang mga anak, mga kapiksi, syempre, pero hindi din natin maitatanggi na magastos talaga magkaanak, especially kung okay ka naman at stable ka naman, why not, 'di ba? Pero may mga times na kahit gustuhin natin, at saka minsan kasi may mga sakit din, no? So, pwedeng may mga sakit na, 'di ba, lalo na pag nag-age kayo, may mga times na nalilimit na rin yung mga intercourse dahil nga dun sa pag may kaedaran na, mga kapiksi. Okay? So, yeah, yan yung nakikita natin sa kanila naman, sa side nila, mga kapiksi. Alright? And then, tignan natin where it's going, where this relationship is going. So, dito, kuha muna tayo ng isa. Tapos, pag medyo bitin, basa pa tayo. So, this is an earth sign energy, Aquarius, Gemini, Libra. Mga kapiksi, pwedeng Aquarius, pwedeng earth sign ka, pwedeng earth sign yung person mo, mga kapiksi. Pero ang nakikita natin dito is parang medyo nandun na kayo sa logical side ng relationship, not too emotional, more on planning, more on building together. Ayan, no? More on responsibilities na ito, mga kapiksi, no? Kumbaga parang hindi na siya masyadong pabebe type of relationship, kundi doon na kayo sa more on building a more stable. Yes, so punong-puno ito ng pag-ibig guys, building a life together.
building a family siguro kung kayo ay mag-asawa na. Tapos kung mag-asawa na kayo, parang mas binibuild nyo or pwedeng rebuild, depende sa sitwasyon nyo, pero nakikita natin na mas binibuild dito guys yung mas matibay na relationship, mas matibay na pundasyon, yung pundasyon ng kasiyahan, more than anything, bukod dun sa love, no, which is given naman pagdating sa relationship, yung pundasyon ng pagiging masaya. Kasi sometimes love is not enough, diba? Kapag hindi mo napapasaya yung partner mo, kapag hindi mo nabibigay yung mga gusto or yung mga kailangan sa isang especially if you are living in together, diba? Syempre may mga issues yan. So, kailangan tambakan ng pagmamahal, happy memories, mga kapiksi. So, doon natin, yun yung nakikita natin sa relationship nyo na both of you are working to have a beautiful and harmonious na relationship, mga kapiksi. Okay? So, this is a very nice energy, guys, kasi nakikita natin na saan kayo papunta sa kasiyahan, sa kaligayahan. Kasi nakikita nga natin, sabi ko nga sa inyo guys, may pagmamahal, no? Mahal kayo ng person nyo, tapos kayo gusto nyo na magsimula ulit. Kumbaga, if you're building or rebuilding your relationship, make sure guys na mag-focus kayo palagi dun sa mga magagandang memories or building happy memories together, kasi para yun at yun ang babalikan nyo. Huwag nyong balikan yung mga bad memories, kasi kapag binalikan nyo yung bad memories, syempre dun kayo mag-spiral, lalong ma-attract nyo yun. Pero if you're always focused dun sa mga good memories with your person, yun lang din yung magre-reflect sa relationship nyo. Okay? So this is a happy one, guys. Sana naka-resonate kayo. I really hope so, kasi bihira lang yung magandang energy pagdating sa love. So, this is abundance of happiness, mga kapiksi. Kaya, dyan papunta yung relationship nyo. Kung gusto nyo i-save nyo. Kung gusto nyo magkaroon ng harmonious relationship, do so, mga kapiksi, kasi dun talaga kayo papunta. Alright? Tingnan natin itong love advice para sa inyo. By the way, mga kapiksi, no, habang sinashuffle ko to, meron tayong bagong course, video course sa love. Paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship if nag-struggle kayo sa third party situationship, mga kapiksi. Pwede kayong mag-avail nun. Opening promo tayo until June 30. Magbibigay ako ng 30% na discount sa lahat na mag-avail ng course, guys. Kaya mag-avail na kayo. Sobrang ganda, sobrang jam-pack, mga kapiksi. So, ito yung love message. Kung napapansin nyo, guys, dalawa kayo. I'm sensing this is a twin flame energy, pero tingnan natin. Yes, twin flames nga, diba? So, hindi ako nagkamali, mga kapiksi, no? And, ibig sabihin nito, swak na swak talaga kayo sa isa't isa. Your passion ignites, mga kapiksi. So, etong mga ano na to, guys, etong mga iniisip nyo, kasi kayo, iniisip nyo na parang hindi sila nakukontento sa inyo, or hindi nila na-appreciate yung ginagawa nyo, pero, and at the same time, sila naman, parang na-heartbroken sila every time na nagre-reklamo kayo about them, ganyan. So, these are all in your head, mga kapiksi. Nasa isip mo lang and nasa isip niya lang. So, para maging maganda yung inisip ng person mo, magsimula yan sa'yo, guys. No? Always appreciate them. Always think happy thoughts about them, mga kapiksi. And the more na ginagawa nyo yun, the more na magiging harmonious yung relationship nyo, mga kapiksi. Lahat yan, binanggit ko dun sa aking bagong video course, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship. So, pwede kayo mag-avail nun kahit wala kayong third party para magkaroon kayo ng harmonious na relationship. But definitely, guys, this is a twin flame kind of connection. Talagang matibay yung pagmamahalan nyo and magiging matibay yung pagsasama nyo. Nakita naman natin dito sa pundasyon ng relationship nyo. Kung saan papunta, diba? Papunta kayo sa pagkakaroon ng matibay na relationship dahil sa mga happy memories na i-build nyo together with this person. And kitang-kita naman natin dito, guys, na mahal ka nitong person nyo, mga kapiksi. Kahit parang feeling ko, kahit broken-hearted na siya or feeling niya gusto niya sumuko, pero at the end of the day, ikaw pa rin ang pipiliin niya. Ikaw pa rin ang gusto niyang makasama. Gusto niyang magtayo ng magandang buhay kasama ka, kapiksi.
Alright? So, i-mind nyo na yan, guys. Sa mga naka-resonate, comment down below. Sana naka-resonate kayo and i-mind nyo yan. Mind, mahal ako ng person ko. Mind, matibay na relasyon. Mind, harmonious relationship. Mind, happy relationship. Para sa inyo talaga tong relationship na to. Kasi deserve nyo ito, mga kapiksi. Alright? So, comment down below if naka-resonate kayo. Guys, ito yung ating mga relationship subliminals ilagay natin dito. Pwede nyo pakinggan para makatulong sa inyo. And ito naman yung success stories ng mga nag-avail ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe and click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.